Ang buhay ni Rosa bago ang mana. Madaling araw pa lang, gising na si Rosa. Ang liwanag ng buwan ay dahan-dahang naglaho habang ang unang tilaok ng manok ay pumapailan lang sa hangin. Tahimik ang kanilang maliit na baryo at tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Sa isang payak na bahay kubo, isang dalagang may simpleng pangarap ang naghahanda ng kanyang baon, damit, lumang damit pambahay at kaunting pagkain na niluto kagabi ng kanyang ina. Ang pag-alis ni Rosa sa probinsya. Si Rosa ay 22 pa lamang noon. Hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa kahirapan, pero matatag ang loob. Dalawang kapatid ang kanyang pinag-aral, si Mario nasa grade 6 at si Anita nasa unang taon ng high school. Ang tatay nila ay matagal nang pumanaw at ang kanilang ina, si Aling Miling, ay may karamdaman at hindi na kayang magbanat ng buto. Kaya't si Rosa ang nagsilbing sandigan ng pamilya. Mario: "Ate, sigurado ka ba? Sabi nila mahirap daw sa Maynila. Baka lokohin ka." Rosa: "Wala tayong choice, Mario. Kung hindi ako aalis, saan tayo kukuha ng pambayad sa matrikula ninyo?" Anita: "Ate, baka mahirapan ka. Baka hindi ka sanay sa trabaho sa syudad." Rosa, nakangiti kahit nanggigilid ang luha. "Kaya ko to. Basta mag-aral kayong mabuti. Huwag ninyo sayangin ang bawat sentimong maipapadala ko, ha. Yun ang puhunan natin para makaahon." Sa mga salitang iyon, nakita ng kanyang mga kapatid ang tibay ng kanyang loob. Bagamat mabigat sa dibdib ang magpaalam, buo ang pasyon ni Rosa, ang kanyang simpleng pangarap, hindi para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Mga kaibigan, ang unang aral sa kwento ni Rosa, ang sakripisyo ay isa ring puhunan. Kapag handa tayong magsakripisyo para sa kinabukasan, para nag-iipon tayo ng puhunan na babalik sa atin balang araw. Ang unang sakay papuntang Maynila. Sumakay si Rosa sa lumang bus papuntang Maynila. Habang umaandar ito, pinagmasdan niya ang tanawin, ang mga bundok, palayan at ilog ng patagal na niyang nakasanayan. Sa bawat kilometro, pakiramdam niya ay lumalayo siya sa kanyang pamilya, pero sa kabilang banda, papalapit siya sa isang bagong simula. Pagdating sa Maynila, sinalubong siya ng ingay ng trapiko, usok ng jeep at gulo ng syudad. Malayo sa tahimik na baryo na kanyang kinalakihan, doon siya sinalubong ng isang matandang driver na pinadala ng magiging amo niya, ang pamilyang De La Cruz. Pagkilala kay Doña Elena at pamilya De La Cruz. Sa malaking bahay sa Quezon City, formal na pinakilala si Rosa kay Doña Elena, isang mayamang biyuda na nasa 60 anyos na. May sakit sa puso, ngunit mabait at may malasakit sa mga tao sa paligid niya, ngunit kakaiba ang kanyang mga anak. Ricardo, panganay na negosyante, laging abala at sakim sa pera. Teresa, pangalawa, malig sa luho, sosyalera at walang pakialam sa ibang tao. Marco, bunso, rebelde, barkada at walang direksyon sa buhay. Doña Elena, Rosa, dito ka titira, huwag kang mahihiya. Ang turing ko sa mga kasama sa bahay ay pamilya. Ricardo, pabulong kay Teresa, pamilya, kasambahay lang yan, ma. Huwag mo ang palampasin ang mga ganito. Teresa, sabay tawa, oo nga, parang prom di pa. Kita mo sa kilos. Rosa, napayuko pero nagpapasalamat. Salamat po, Doña Elena. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sa unang araw pa lang, damanan ni Rosa ang pagmamaliit ng mga anak sa kanya. Ngunit sa halip na sumagot, pili niyang manahimik na lamang, magpakita ng sipag. Dito makikita natin ang isa pang aral. Sa buhay, hindi mo makokontrol ang trato ng tao sa iyo, pero kaya mong kontrolin ang iyong reaksyon. Tulad ng pera, kung saan mo ito ilalaan, doon ito lalaki. Ganon din sa respeto, kung saan mo inalagak ang iyong pagkatao, doon ka aangat. Ang araw-araw na sakripisyo ni Rosa. Lumipas ang linggo at buwan, si Rosa ang gumigising ng alas 5 ng umaga, nagluluto ng almusal, naglilinis ng buong bahay at nag-aalaga kay Doña Elena. Kapag may sakit si Doña, siya ang nagbabantay sa gabi. Kapag may kasiyahan, siya ang abalang-abala sa kusina. Halos walang pahinga, ngunit hindi siya nagrereklamo. Isang gabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa probinsya.
Mario, kanyang kapatid. Ate, salamat sa pinadala mong pera. Nabayaran ko na yung project sa school. Rosa, naiiyak. Mabuti naman Mario, pagbutihin mo ang pag-aaral mo ha. Yan ang puhunan natin sa kinabukasan. Sa tuwing nakakatanggap ng balita mula sa kanyang pamilya, naramdaman ni Rosa na sulit ang lahat ng kanyang pagod. Sa bawat bariyang na ipapadala, isa itong hakbang palapit sa katuparan ng kanyang pangarap, ang maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Pagtatapat ni Doña Elena, isang gabi habang binabantayan niya si Doña Elena na may iniindang sakit, bilang nagsalita ang matanda. Doña Elena, Rosa, alam mo ba sa tagal mo dito, parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Rosa, nagulat. Nako, wag naman po Donya, kasambay lang po ako. Doña Elena, hindi Rosa, ikaw lang ang hindi ako iniwan. Ang mga anak ko, abala sa kanilang sarili. Pero ikaw, andyan palagi. Kung sakali man na dumating ang oras ko, may gusto akong iwan sa'yo. Rusa, napaluha. Donya, sapat na po sa akin ang iyong tiwala at kabaitan. Hindi ko po hinihingi ang kahit ano. Doña Elena, basta tandaan mo ito Rosa. Minsan ang tunay na pamilya ay hindi sa dugo na susukat kundi sa puso. Hindi lubos na unawaan ni Rosa ang sinabi ng matanda, ngunit nanatili itong nakatatak sa kanyang isipan. Sa mga salitang iyon, nagsisimula ang malaking pagbabago sa kanyang kapalaran. Part 2, ang pagmana at pagsabog ng gulo. Lumipas ang ilang buwan sa kabila ng pangangalaga ni Rosa, lalong humina ang kalusugan ni Doña Elena. Ang minsang masigla at masayahing ginang ay ngayon madalas nakahiga, hirap huminga at nangangailangan ng tulong sa bawat galaw. Ang huling gabi, isang gabi ng pag-ulan, malakas ang patak ng ulan sa bubungan ng mansyon. Tahimik na nagbabantay si Rosa sa tabi ng kama ni Doña Elena. Ang mga anak ay wala. Si Ricardo nasa business meeting, si Teresa abala sa isang party, at si Marco naman hindi umuuwi. Doña Elena, mahina. Rosa, salamat anak. Kung wala ka, baka matagal na akong sumuko. Rosa, naiiyak. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Donya. Laban lang po. Hindi ko po kayo iiwan. Doña Elena, nakangiti ng marahan. Ikaw lang ang hindi nagbago. Kinabukasan, pumanaw na si Doña Elena, tahimik, payapa at nasa tabi pa rin niya si Rosa. Ang pagbabalik ng mga anak. Dumating ang 3 anak, ngunit hindi dahil sa lungkot o pangungulila. Dumating sila para alamin kung ano ang iniwang kanilang ina. Ricardo, mainit ang ulo. Nasaan ang abogado? Kailan babasahin ang testamento? Teresa, oo nga, hindi na natin kailangan patagalin ito. May mga plano na ako kung paano ko gagastusin ang parte ko. Marco, sarkastiko. Sana malaki-laki ang mapunta sa akin. Dami kong utang eh. Rosa, nagpipigil ng galit. Mga Ginoo, ginang, hindi ba't mas mabuti kung aalalahanin muna natin ang kabutihan ng inyong ina bago pera ang pag-uusapan? Ricardo, nakataas ang kilay. At ikaw, kasambahay ka lang. Wala kang karapatang makisawsaw dito. Daman ni Rosa ang matalim na tingin ng magkakapatid sa kanilang mga mata. Wala siyang halaga. Ang pagbasa ng testamento. Dumating ang abogado ng pamilya, dala ang sobre. Tahimik ang lahat habang binabasa niya ang huling habilin ni Doña Elena. Abogado, ako si Elena de la Cruz ay nag-iiwan ng aking mga ari-arian at kayamanan ayon sa aking kagustuhan. Sa aking 3 anak kay Ricardo, Teresa at Marco ay ibinibigay ko ang kani-kanilang parte ayon sa batas. Ngunit nais kong ipagkaloob ang pinakamalaking bahagi ng aking kayamanan, kasama ang bahay at lupang ito, sa taong tunay na nagmahal at nag-aruga sa akin hanggang sa huli. Kay Rosa, ang aking kasambahay na itinuring kong anak. Parang kidlat ang bumagsak sa silid. Natulala ang 3 anak. Hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Si Rosa, nanlaki ang mata. Hindi nakapagsalita. Teresa, sumigaw. Hindi totoo yan. Paano niya ibibigay sa isang kasambahay ang lahat? Marco, galit. Kasambahay lang yan, niloko nyo lang si mama.
Ricardo, tumayo, nalilisik ang mata. Abogado, bawiin mo yan. Hindi kami papayag. Abogado, pasensya na pero malinaw ang dokumento. May perma at saksi. Dito nagsimula ang gulo. Ang tatlong anak nangingit-ngit sa galit. Si Rosa, hindi makapaniwala. Ang mana, isang bagay na hindi niya inaasahan dumating sa kanyang mga kamay. Mga kaibigan, dito pumapasok ang aral. Ang kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa tiwala. Kapag pinaghirapan mo at pinatunayan ang iyong katapatan, may darating na gantimpala, minsan higit pa sa iyong inaasahan. Ang pagsabog ng kasakiman, hindi tumigil ang magkakapatid. Sa halip na tanggapin ang huling habilin ng kanilang ina, sila'y nagplano ng paraan para mapawalang bisa ang testamento. Ricardo, gagamitin natin ang lahat ng koneksyon ko. Hindi pwedeng maago ng isang katulong ang kayamanan natin. Teresa, kung kailangan sisiraan natin siya. Sasabihin nating niloko niya si Mama. Marco, madali lang yan. Wala naman siyang pera-pera lumaban sa korte. Samantala si Rosa ay tuliro. Gusto niyang ibalik ang mana, ngunit naalala niya ang sinabi ni Doña Elena. Minsan, ang tunay na pamilya ay hindi sa dugo na susukat, kundi sa puso. Rosa, naisip umiiyak. Doña Elena, bakit po ako? Ano po ang gagawin ko? Unang pag-atake. Hindi nagtagal, sinimula ng mga anak ang kanilang paninira kay Rosa. Pinapalayas siya, binabantaan siyang dadalhin sa korte at pinagmumukhang magnanakaw. Teresa, lumayas ka dito, magnanakaw, hindi mo kami kadugo. Marco, isang araw ipapahiya ka namin, hindi ka mananalo laban sa amin. Rosa, mahina at nanginginig. Hindi ko naman po hinihingi ang lahat ng ito. Ang gusto ko lang ay mapapanatili ang alaala ni Doña Elena. Ricardo, alaala, hindi ka karapat-dapat, lulunurin ka namin sa kaso hanggang mawalan ka ng pag-asa. Ngunit hindi alam ng magkakapatid, may iniwang ebidensya at saksi si Doña Elena at ito ang magiging susi ni Rosa para ipaglaban ang kanyang karapatan. Paghahanda sa laban, lumapit si Rosa sa abogado. Doon niya nalaman na pinaghahandaan na pala ni Doña Elena ang lahat. May mga dokumento, may mga saksi at malinaw ang kanyang kagustuhan. Abogado, Rosa, huwag kang matakot, hindi ka nag-iisa. Ang iniwan ng Donya ay hindi lamang kayamanan kundi isang tiwala na dapat mong ingatan. Mga kaibigan, tandaan natin, ang pera at kayamanan kapag hindi pinaghihirapan, nagiging ugat ng kasakiman. Ngunit kapag ito'y pinaghirapan at ginamit ng tama, nagiging instrumento ng kabutihan. Ang laban sa korte. Lumipas ang ilang linggo, matapos ang pagbasa ng testamento, hindi tumigil ang tatlong anak ni Doña Elena sa halip sinampahan ng kaso si Rosa. Ayon sa kanila, dinaya raw ng kasambahay ang kanilang ina. Pinilit pirmahan ang dokumento at wala siyang karapatang magmana ng kahit isang kusing. Ang unang hearing, puno ng tao ang korte. Nandyan ang magkakapatid na De La Cruz, may kasamang mga galing na abogado. Naroon din si Rosa, tahimik, halos nanginginig, ngunit buo ang loob. Judge, simulan na natin ang paglilitis. Ang mga nagreklamo, Ricardo, Teresa at Marco De La Cruz laban kay Rosa, dating kasambahay ng pamilyang De La Cruz. Ricardo, tumayo, mayabang. Your Honor, malinaw na niloko ng babaeng ito ang aming ina. Walang matinong ina ang mag-iiwan ng yaman sa isang katulong. Teresa, sumabat. Tama, nilason niya ang isipan ni Mama. Ginamit niya ang pagiging mabait ni Mama para makuha ang lahat. Marco, Your Honor, imposible, totoo ang testamento. Nilagyan lang ng pirma yan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Rosa. Ngunit nanatili siyang tahimik, nakikinig at naghihintay ng pagkakataong magsalita. Panig ni Rosa. Abogado ni Rosa tumayo. Your Honor, walang basihan ang mga akusasyon ng magkakapatid. Narito ang mga dokumento, ang testamento na pirmado at may 3 saksi. Narito rin ang doktor na nagpapatunay na si Doña Elena ay nasa matinong pag-iisip ng kanyang pirmahan ito. Judge, pakilapit ang mga ebidensya.
Isa-isang pinakita ng abogado ang dokumento na patunay na formal at legal ang lahat. Rosa, sa isip, nangingilid ang luha. Doña Elena, hindi ko po alam kung kakayanin ko to, pero para po sa inyo, lalaban ako. Mga kaibigan, sa tunay na buhay, tulad ng pera, ang tiwala ay dapat may kasamang ebidensya. Hindi sapat ang salita lang, kailangan may patunay. Kahit sa pananalapi, ugaling may resibo, may tala at malinaw ang bawat transaksyon. Testimonya ng mga saksi. Tinawag ng korte ang mga saksi. Una ang matandang kasambahay na matagal na kasama ng pamilya. Saksi 1. Your Honor, nakita ko mismo kusang pinirmahan ni Doña Elena ang testamento. Sinabi pa niya, si Rosa lang ang nag-alaga sa kanya. Siya ang tunay na nagmamahal. Sunod na saksi ang doktor. Doktor, ako ang personal na manggagamot ni Doña Elena. Sa araw na nilagdaan niya ang testamento, nasa maayos siyang pag-iisip, malinaw ang kanyang mga salita at desisyon. Isa-isa bumagsak ang argumento ng magkakapatid. Ang pagputok ni Ricardo. Hindi na nagpapatimpi-timpi si Ricardo. Tumayo siya at sumigaw. Ricardo, kalokohan to. Niloko nyo kami. Kasambay lang siya, Your Honor. Hindi siya karapat-dapat. Judge, mahigpit ang boses. Mr. De La Cruz, magpakita kayo ng respeto sa korte. Maupo kayo. Ngunit hindi pa rin natahimik si Ricardo. Nakita ng lahat ang kanyang kasakiman at kawalan ng respeto. Mga kaibigan, tandaan natin, ang pera kapag naging sentro ng lahat ng desisyon, kayang sirain ang dignidad ng tao. Ang kasakiman ay parang utang, unti-unting kinakain ang pagkatao. Panig ni Rosa, unang beses na nagsalita. Judge, Rosa, nais mo bang magsalita? Rosa, mahinahon. Your Honor, hindi ko po hinihingi ang kayamanang ito. Pero malinaw po ang kagustuhan ng Donya. Ang tanging hiling ko ay igalang natin ang kanyang huling habilin. Hindi pera ang hinahanap ko, kundi katarungan para sa taong itinuring kong ina. Tumahimik ang buong korte. Sa simpleng salita ni Rosa, dama ang katapatan at kabutihan ng kanyang puso. Samantalang ang tatlong anak, kitang-kita ang kasakiman sa kanilang mga mata. Pag-antala ng hatol. Hindi na tapos ang kaso dahil sa bigat ng usapin, pinagpaliban muna ng hukom ang desisyon. Ngunit malinaw na para sa karamihan ng naroon, may lamang na si Rosa. Teresa, pabulong kay Ricardo at Marco. Hindi pwedeng matalo tayo. Kailangan natin ng ibang paraan. Ricardo, galit. Kung kinakailangan, dudungisan natin ang pangalan niya. Hindi tayo papayag na maagawan ng kayamanan ng isang hamak na katulong. Habang palabas ng korte, dama ni Rosa ang bigat ng laban sa kanyang kinakaharap. Hindi lang ito usapin ng pera, ito'y laban ng dignidad, laban sa kasakiman. Mga kaibigan, ang kwento ni Rosa ay paalala, kapag dumating ang pera, dumadating din ang tukso at pagsubok. Ang tanong, paano mo mahahawakan ang yaman? Para ba ito sa sarili o para sa kapakanan ng nakakarami? Lumipas ang ilang linggo mula nang nagsimula ang paglilitis, sa halip na huminahon lalo pang nagingit-ngit sa galit ang tatlong anak ni Doña Elena. Ang kanilang mga puso nilamon ng kasakiman at sa kanilang kagustuhan makuha ang yaman, gumawa sila ng mga plano na magpapakita ng tunay nilang pagkatao, ang sabuatan. Isang gabi nagtagpo ang tatlong magkakapatid sa isang pribadong restaurant. Madilim ang paligid, ngunit maliwanag ang kanilang masamang balak. Ricardo, hindi tayo pwedeng matalo. Kung mananalo ang kasambay na yon, tapos na ang pangalan natin. Teresa, tama. Paano na ang plano ko? Yate, alahas, mga bakasyon sa abroad. Hindi ko hahayaang maagaw yon. Marco, nakatungga ng alak. Kung kailangan gagawa tayo ng kwento, sasabihin nating ninakawan niya si mama. Madaling palabasin na magnanakaw ang isang kasambahay. Ricardo, mapanlin lang. Oo. At kung kinakailangan, magbabayad tayo ng mga testigo magsisinungaling. Pera ang puhunan, pero mas malaki ang balik. Sa kanilang mga mata, wala nang halaga ang alaala ng kanilang ina. Ang tanging mahalaga ang kayamanan. Mga kaibigan, tandaan natin, kapag pera lang ang naging sentro ng buhay, nawawala ang tama at mali.
Sa paghawak ng yaman, mahalagang may integridad dahil ang perang galing sa kasinungalingan, mauuwi rin sa kapahamakan. Ang paninira kay Rosa. Kinabukasan, kumalat ang balita sa mga diaryo at radyo. Lumabas ang mga artikulong nagsasabing si Rosa raw ay matagal nang magnanakaw at ginagamit ang pera ng pamilya para sa kanyang sariling interes. Mga tao sa palengke, aliwan. Narinig mo ba yung kasambahay raw magnanakaw pala? Alito, grabe naman, akala ko mabait pero kung ganyan baka niloko lang niya ang amo niya. Lalaki, kung totoo man, hindi karapat-dapat na magmana ang katulong, mga anak dapat ang may karapatan. Nasaktan si Rosa sa mga paratang, lahat ng ginawa niya, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang kabutihan, tila nabura sa mata ng lipunan. Rosa, umiiyak, kinausap ang abogado. Hindi ko na kaya, saan nila ako dinadala, para bang lahat ng tao galit sa akin. Abogado, Rosa, kumalma ka, ang katotohanan, ang panalo dito. Hayaan mo sila, sa huli sila mismo ang maglalaglag sa sarili nila. Ang pagtatangka ni Marco. Hindi lang paninira ang ginawa ng magkakapatid. Isang gabi, si Marco lasing pumasok sa bahay ni Rosa upang takutin siya. Marco sumisigaw, "Lumayas ka na habang hindi pa huli. Hindi ka mananalo sa laban sa amin." Rosa nanginginig, "Marco, tigilan mo na. Hindi ko kayo kalaban. Ang tanging hiling ko lang, igalang ang ina nyo." Marco, tumatawa ng malakas, "Ina, hindi mo siya ina at hindi ka namin kapatid. Isa ka lang hampas lupa." Ngunit bago pa siya mapanakit, dumating ang mga kapitbahay. Nahiya si Marco at umalis, ngunit lalo lang itong nagpatunay ng kanyang kasamaan. Mga kaibigan, isa itong paalala, ang taong lasing sa kasakiman parang taong lasing sa alak. Hindi na siya nakapag-isip ng tama at sa huli, sarili rin niya ang masasaktan. Ang pangalawang hearing. Dumating muli ang araw ng paglilitis. Sa pagkakataong ito, dala ng magkapatid ang mga peking saksi. Peking saksi, "Your Honor, nakita ko si Rosa na kumukuha ng pera sa aparador ni Doña Elena." Abogado ni Rosa, "May patunay ka ba?" Peking saksi, nauutal, Wala, pero..." Judge, "Hindi sapat ang paratang kung walang ebidensya." Isa-isa bumagsak ang mga peking testimonya, nagsimulang magduda ang korte sa mga anak. Judge, mahigpit ang tono, "Mga de la Cruz, kung patuloy kayong magsusumiti ng walang basihang saksi, mas lalo lamang kayong malalagay sa alanganin." Habang lumilipas ang oras, lalong nagmumukhang desperado ang magkakapatid. Samantalang si Rosa, kahit nasasaktan, nananatiling tapat at totoo. Pagbagsak ng maskara. Habang nasa korte, biglang nag-away ang magkakapatid sa harap ng lahat. Teresa, "Ikaw kasi Ricardo, palpak ang plano mo." Marco, "Kung hindi ka lang maluho, hindi tayo magkakaganito." Ricardo, "Tumahimik kayong dalawa. Ako ang panganay at ang dapat masunod." Ang lahat ng naroon nakita ang kanilang pagkawatak-watak. Sa halip na magkaisa, pinag-aagawan nila ang kayamanan kahit wala pa ito sa kanilang mga kamay. Mga kaibigan, ito ang pinakamalaking aral. Kapag pera ang naging sentro ng pamilya, nagkakawatak-watak, pero kapag pagmamahal at tiwala, nagiging mas matibay. Ang malaking revelasyon. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagsalita ang abogado ni Rosa. Inilabas niya ang isang dokumento, isang liham na isinulat mismo ni Doña Elena bago siya pumanaw. Abogado, malakas ang tinig. "Sa sino mang magtatanong kung bakit ko ibinigay kay Rosa ang aking kayamanan, narito ang aking kasagutan. Siya lamang ang nagmahal sa akin nang walang hinihing kapalit. Ang aking mga anak, abala sa sarili nilang interes. Ngunit si Rosa, siya ang aking tunay na pamilya. Kung may magtatangkang bawiin ito, ipaglaban mo, Rosa, dahil ito ay hindi lamang pera. Ito'y gantimpala sa kabutihan loob." Pagkabasa ng liham, napaiyak si Rosa, samantalang ang magkakapatid napayuko. Halatang tinamaan ng kahihiyan, ngunit ang kasakiman ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Ang huling hatol at bagong simula.
Dumating na ang araw ng pinakahihintay ng lahat, ang huling pagdinig sa kaso. Puno na naman ang korte, lahat ay nagnanais marinig ang desisyon ng hukom. Sa isang banda, naroon si Rosa, tahimik, nakapikit, tila nanalangin. Sa kabilang banda, naroon ang tatlong magkakapatid, nakataas ang ulo, ngunit halata ang kaba sa kanilang mga mata. Simula ng pagdinig, judge, malakas at malinaw. Matapos ang maraming araw ng paglilitis, pakikinig sa magkabilang panig at pagsusuri ng ebidensya, narito ang hatol. Tumahimik ang buong silig, halos marinig ang tibok ng bawat puso. Ang abogado ni Rosa ay nakatitig sa hukom, samantalang ang magkakapatid pawis na pawis sa kaba. Pagsusuri ng hukom, judge. Unang punto, ang testamento na iniwan ni Doña Elena ay may tamang perma, saksi at medikal na patunay, kaya't ito ay lehitimo. Napatingin agad ang magkakapatid sa isa't isa, kita ang pagkadismaya. Judge. Ang mga paratang laban kay Rosa ay walang sapat na ebidensya. Ang mga sinumang testigo na nagsalita laban sa kanya ay napatunayang hindi mapagkakatiwalaan. Tumahimik si Ricardo habang nakayuko si Teresa at si Marco na may nakapikit. Tila gusto nang lumubog sa kinauupuan. Judge. Pangatlo, ang sulat kamay na liham ni Doña Elena ay malinaw na nagpapakita ng kanyang kagustuhan. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay ipinamamana kay Rosa. Ang hatol. Judge. Matatag ang tinig. Sa makatuwid, ang hatol ng korte, lahat ng kayamanan, ari-arian at negosyo ni Doña Elena ay opisyal na ipinamamana kay Rosa. Ang reklamo ng mga anak laban kay Rosa ay ibinabasura. Biglang umalingaw-ngaw ang iba't ibang reaksyon sa loob ng korte. May mga pumalakpak, may mga napatitig lang at may mga nagbulungan. Si Rosa napaiyak sa sobrang emosyon. Rosa, nakahigbi, nanginginig ang boses. Maraming salamat, Doña Elena. Tinupad niyo ang inyong pangako. Pangako ko rin, gagamitin ko ito para sa kabutihan. Samantala ang magkakapatid ay napuno ng galit. Ricardo, sumigaw. Hindi ito matatapos dito. Hindi kami titigil. Judge, mahigpit. Kung patuloy kayong gagawa ng kaguluhan, kayo'y mahaharap sa kasong perjury o obstruction. Pagbagsak ng mga anak. Lumipas ang buwan, ang magkakapatid sa halip na magbago ay lalo pang nalugmok. Naubos ang kanilang pera sa bisyo, alak at pagsusugal. Unti-unti silang iniwan ng kaibigan at nakilala bilang sakim at walang direksyon sa buhay. Mga usapan ng mga tao, ale, sayang mayaman na sana sila pero nilamon ng kasakiman. Lalaki, kabaliktaran ni Rosa na kahit mahirap noon, ngayon ay tinitingala ng lahat. Ang bagong simula ni Rosa. Samantalang si Rosa hindi sinayang ang kayamanang iniwan sa kanya. Una niyang ginawa, nagbigay siya ng bahagi sa simbahan at sa mga charity. Nagpatayo rin siya ng scholarship program sa mga batang mahihirap. Rosa, kausap ang kapatid. Hindi ito para sa akin lang, ito ay para sa lahat ng nangangailangan. Lahat tayo dapat makinabang sa kabutihan ng Donya. Kapatid, ate, napakabuti mo. Totoo ngang ikaw ang karapat-dapat. Pinayaman din ni Rosa ang negosyo ng Donya, ngunit hindi para sa luho, kundi para magbigay ng trabaho sa daan-daang tao. Unti-unting nakilala siya hindi lang bilang tagapagmana, kundi bilang isang huwara ng kabutihan. Pagninilay sa buhay. Sa isang panayam, tinanong si Rosa, ano ang sekreto ng iyong tagumpay? Rosa nakangiti, simple lang, huwag maging sakim. Ang pera kung hawak ng may pagmamahal at malasakit ay kaya magpabago ng buhay. Pero kung hawak ng may kasakiman, sisira ito sa iyo at sa pamilya mo. Mga kaibigan, ito ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kung paano mo ito ginagamit. Ang pera ay dapat kasangkapan para sa kabutihan, hindi para sa kasakiman. Ang huling mensahe. Sa huli, si Rosa, isang simpleng kasambahay, ay naging huwarang ng tagumpay at kabutihan. Samantalang ang mga anak ng Donya sa kanilang kasakiman ay unti-unting naglaho.
Ang kwento ni Rosa ay paalala sa ating lahat. Sa bawat pagsubok, manatiling tapat, masipag at puno ng pagmamahal. Dahil sa bandang huli ang kabutihan ang siyang magdadala sa tunay na kayamanan.